Disclaimer, ang kwentong ito ay bunga ng malikhaing imahinasyon at inspirasyon mula sa mga kwentong bayan at paniniwala ng mga Pilipino, partikular na tungkol sa mga aswang, babaylan, at kababalaghan. Anumang pagkakatulad sa totoong tao, pangalan, lugar, o pangyayari ay hindi sinasadya. Layunin ng kwento ay maghatid ng aliw, kilabot, at aral. Hindi ito sinusuportahan bilang totoong pangyayari o paniniwalang panrelihiyon. Ang mga babaylan, aswang, at ritual na binanggit ay kathang-isip lamang. Sa isang liblib na bahagi ng bundok silang, may isang baryo na halos hindi kilala sa mapa, ang Sitio Marantal. Kilala ang lugar na ito sa malamig na simoy ng hangin, luntiang kagubatan, at mga kwentong kinatatakutan ng mga matatanda. Sa gitna ng katahimikan ng lugar, isang umaga, may natagpo ang sanggol sa paanan ng punong nara, wala ni kahit isang bakas kung sino ang nag-iwan sa bata. Nakasabit sa kanyang leeg ang isang kwintas na may hugis araw, at nakabalot siya sa tela na may kakaibang borda, mga simbolong mistulang sinauna pa. Pinangalanan siyang hiwaga ng mag-asawang Aling Deli at Mang Pido, mga magbubukid na hindi nagkaanak at may pusong mahabagin. Lumaki si Hiwaga na tahimik, masunurin, at may matatalim na mata, tila babata pa lamang ay nakakaramdam na siya ng mga bagay na hindi kayang makita ng ordinaryong tao. Tuwing gabi, madalas siyang nakikitang nakatayo sa gilid ng bintana, nakatingin sa buwan, para bang may inaabangan o kinakausap. May kakaiba sa batang yan, sabi ni Aling Miling, ang tsismosa ng baryo. Hindi siya tulad ng ibang bata. Hindi umiiyak, hindi nagkakasakit, at tila may matang bumabasa sa kaluluwa mo. Ngunit sa kabila ng mga bulong-bulungan, mahal na mahal siya ni Aling Deli at Mang Pido. Tinuruan nila siyang magtanim, magluto, at magdasal. Subalit kahit anong gawin nila, si Hiwaga ay nananatiling misteryoso. Kapag siya'y nalulungkot, bigla na lamang titigil ang ulan. Kapag siya'y nagagalit, may mga hayop sa paligid na naglalayas. Minsan pa nga, isang gabi, napansin ng kanyang mga magulang na may liwanag na nagmumula sa kanyang kwarto, isang bughaw na sinag na tila bumabalot sa kanyang katawan habang siya'y natutulog. Habang lumalaki si Hiwaga, lalo siyang napapansin sa baryo. Hindi siya mahilig makihalubilo sa ibang bata. Sa halip, mas gusto niyang tumambay sa gilid ng gubat, sa tabi ng batis, o sa ilalim ng matandang puno. Dito niya madalas sinasabing mas naintindihan siya. Ang mga ibon daw ay may sinasabi, ang hangin ay may bulong, at ang mga aninong gumagalaw sa dilim ay hindi raw basta multo, kundi mga nilalang na naghahanap ng gabay. Sa edad na 10, may kakaibang pangyayaring naganap. Habang siya ay nagpapastol ng kambing sa gilid ng gubat, biglang lumamig ang paligid. Nawala ang ingay ng mga kuliglig at nagsimulang tumayo ang mga balahibo niya. Maya-maya pa, isang matandang babaeng nakasuot ng puting damit ang lumabas mula sa likod ng puno. Hindi siya ordinaryo, ang kanyang mga mata ay tila salamin ng langit at lupa, at ang kanyang tinig ay tila alon sa dagat. Ako si Lakambini, anak ng araw at tagapangalaga ng espiritu ng kabubatan, anito. Matagal na kitang inaabangan, Hiwaga. Takot at pagtataka ang naramdaman ni Hiwaga, ngunit hindi siya tumakbo. Sa halip parang may nagtulak sa kanyang lumapit. Doon nagsimula ang pagbabago sa kanyang buhay, isang panibagong yugto na magbubukas ng mga pintuan ng katotohanan, hiwaga, at panganib. Pag-uwi niya ng gabing iyon, wala siyang binanggit kina Aling Deli at Mang Pido. Ngunit alam nilang may nangyaring kakaiba. Unti-unting nagbago ang kilos ni Hiwaga, mas tahimik, mas mapagmasid, at parang laging may iniisip na malalim. May mga pagkakataong napapansin nilang nawawala ito ng ilang oras, tapos ay bigla na lang susulpot na tila walang nangyari. Sa mga panahong ito rin nagsimulang dumalas ang mga ulat ng mga batang nawawala sa kalapit na sitio. May mga hayop na bigla na lang pinupugutan ng ulo. At ang mga matatandang babaylan noon ay tila nagbubulungan na may bumabalik na itim na espiritu mula sa hilaga. Sa gitna ng lahat ng ito, si Hiwaga ay tahimik na sinasanay ang sarili, hindi niya lubos na nauunawaan, ngunit alam niyang bahagi siya ng isang mas malaking kwento. Isang kwentong nag-ugat sa nakaraan, sa dugo, at sa liwanag na patuloy niyang tinatangkang abutin. Matapos ang unang pakikipagtagpo ni Hiwaga kay Lakambini, unti-unting bumukas ang mga pinto ng hindi niya maintindihang mundo. Sa tuwing siya ilalabas ng bahay tuwing dapit hapon, lagi siyang sinusundan ng malamig na hangin, at sa kadiliman ng kagubatan, parating mailandas na nabubuo, mga dahong tila kusang umaalis sa daraanan niya. Ang matandang si Lakambini ay hindi basta-basta babae. Siya ay isang babaylan, tagapag-ugnay sa espiritu, tagapagtanggol ng kalikasan,
at tagapagpagaling ng mga may sakit gamit ang sinaunang agham at dasal. Hindi siya kilala sa baryo, sapagkat matagal na siyang namumuhay sa gilid ng kagubatan, kung saan malayo sa mata ng mga taong makaluma at takot sa mahika. Nang mga panahong iyon, si Hiwaga ay 12 taong gulang pa lamang, wala pa sa hustong gulang ngunit malinaw na ipinapakita ng kalikasan na siya ay pinili. Dito nagsimula ang kanyang tahimik na pagsasanay. Tuwing gabi, palihim siyang umaalis mula sa bahay at sinusundan ang liwanag ng mga alitaptap na tila may direksyon. Kapag siya'y nakakarating sa loob ng masukal na gubat, matatagpuan niya sila Kambini sa gitna ng isang bilog na bato, may mga halamang gamot na nakapalibot, at insensong umiikot sa hangin. Ang kaluluwa ay hindi basta katawan lamang, Hiwaga, anila Kambini habang nagtuturo. Ito ay enerhiya, liwanag at dilim na sabay na nabubuhay sa bawat nilalang. Ang tunay na babaylan ay hindi lang nakikita ang espiritu, kundi nakakapag-usap sa kanila. Sa ilalim ng kanyang gabay, natutunan ni Hiwaga ang mga sinaunang dasal, ang gamit ng mga halaman bilang gamot, at ang pagbasa sa mga palatandaan ng espiritu. Kung paanong ang pagkibot ng hangin o pag-iyak ng pusa ay maaaring hudyat ng babala mula sa kabilang mundo. Isang gabi, pinaupo siya nila Kambini sa gitna ng bilog ng asin at tuyo, habang hawak ang kwintas niyang hugis araw. Ngayong gabi, ipapakilala kita sa mundo ng mga nito. Ngunit tandaan mo, Hiwaga, sa oras na buksan mo ang iyong puso sa kanila, hindi mo na ito maisasara muli. Nagdasal sila Kambini ng mahabang orasyon habang sinasabay ang pagtugtog ng isang maliit na gong. Biglang tumahimik ang paligid. Tumigil ang hangin. Ang mga alitaptap ay nagtipon sa itaas ng ulo ni Hiwaga. Mula sa gitna ng usok ng insenso, may lumitaw na anino, isang matandang lalaki na may pakpak ng uwak at mata ng pusang itim. Batang pinili ng liwanag at dilim, wika nito, ikaw ay anak ng dalawang mundo. Dapat mong piliin kung alin ang uunahin mo, ang liwanag na may bigat ng sakripisyo, o ang dilim na may pangakong kapangyarihan. Hindi nagsalita si Hiwaga, ngunit tumindig siya at lumapit sa anino. Hinawakan niya ang kwinta sa kanyang lieg at nagsalita, kung kapalaran kong mamuhay sa pagitan ng mundo, nais kong maunawaan muna ang lahat. Hindi ako pipili ng bulag. Napangiti sila Kambini. Tama ka, anak. Hindi lahat ng babailan ay isinilang, ang ilan, tulad mo, ay nililok ng panahon at kaluluwa. Lumipas ang mga buwan, lalo pang lumalim ang kaalaman ni Hiwaga sa mundo ng espiritu. Sa murang edad, natutunan niyang pumasok sa panaginip ng may sakit upang gabayan ang kanilang kaluluwa. Naranasan niyang hipuin ang balat ng taong nilalagnat at agad nitong iluwa ang itim na usok, palatandaan na hindi simpleng sakit ang dumapo kundi sumpa. Ngunit kasabay ng kanyang paglago ay ang paglalim ng mga panganib. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi mula kay Kambini, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Mabilis ang hakbang. Bigat ang bawat pagyapak. Nang lumingon siya, may matangkad na nilalang na kulay itim, walang mukha, at may buntot ng ahas. Tumakbo siya papalayo, ngunit tila binabalot siya ng dilim. Sa huling sandali bago siya mawalan ng malay, biglang may sumiklab na liwanag mula sa kanyang kwintas. Sa isang iglap, naglaho ang nilalang. Dumating sila Kambini, bitbit ang baston na may palaspas sa dulo. Ang kadiliman ay unti-unti nang naamoy ang lakas mo, wika niya. Hindi ka naligtas sa paligid ng mga ordinaryong tao. Kailangan na kitang ilihim. Mula noon, madalas nang manatili si Hiwaga sa kubo nila Kambini. Pinrotektahan siya ng mga sinaunang anito at inangkin siya ng espiritu ng kagubatan bilang isa sa kanila. Ngunit kahit tinatanggap na siya ng mga nilalang ng kalikasan, may parte pa rin sa kanyang pagkatao na nananabik sa tunay na kasagutan, sino siya? Saan siya nanggaling? At bakit sa dinami-dami ng nilalang sa mundo, siya ang pinili? Ang mga tanong na ito ay nagsilbing apoy sa kanyang puso. Bagamat sila Kambini ay gabay ng kanyang espiritu, alam niyang may isa pang bahagi ng kanyang pagkatao ang kailangang sanayin, ang katawan, ang tapang, at ang kakayahang harapin ang halimaw na darating pa. At doon papasok ang isa pang babaylan, ang tagapagtanggol, ang mandirigma, ang babaylan ng apoy. Pagkalipas ng ilang buwan sa piling nila Kambini, unti-unting nagbago ang takbo ng buhay ni Hiwaga. Lalong lumalalim ang kanyang koneksyon sa mga espiritu at kalikasan. Ngunit kasabay nito, lumalala rin ang mga kakaibang pangyayaring nagaganap sa Sitio Marantal. Minsan, may mga alagang hayop na biglang nawawala at natatagpo ang wala ng laman ang katawan. May mga batang nagsasabing may matangkad na nilalang na bumubulong sa kanila habang natutulog.
At ang pinakakakilakilabot, isang buntis ang natagpuang walang malay sa gitna ng palayan, may mga marka ng kuko sa tiyan. Sila Kambini, bagamat makapangyarihan, ay alam niyang hindi sapat ang kanyang lakas upang ituro kay Hiwaga ang pakikipaglaban sa ganitong panganib. Orasyon at panalangin ang lakas ko, wika niya isang gabi habang nagtitimpla ng halamang gamot. Ngunit darating ang panahong kailangang tumayo ka sa gitna ng apoy, may dalang tapang, at hindi lang dasal ang sandata. Panahon na upang makilala mo ang isa pang gabay mo, si Kalora. Hindi tulad nila Kambini na tahimik at banayad ang kilos, si Kalora ay parang apoy, palaban, matapang magsalita, at may halakhak na umuugong sa kabundukan. Nakasuot siya ng makakapal na pulang tela, may alahas mula sa buto ng hayop, at may baston na tila yari sa pinagsamang sungay ng kalabaw at bakal. Nang unang magkita sina Hiwaga at Kalora, tila hindi sila magkasundo. Masyado kang marupok, bungad ni Kalora. Ang tunay na babaylan, hindi lang marunong magdasal, kailangan mo ring matutong lumaban. Dahil ang mga halimaw na darating, hindi na dadaan sa pakiusap. Sa unang linggo ng kanilang pagkikita, agad na sinabak ni Kalora si Hiwaga sa mahihirap na pagsasanay. Pinaglakad siya sa gitna ng apoy na nakasindi, habang may bitbit na palayok ng langis sa ulo. Pinapatalon siya sa ilog habang may matatalim na bato sa ilalim. Pinatayo siya ng tuwid habang ang mga palad ay nakabuka sa araw hanggang sa mamula ito sa init. Bakit mo ako pinapahirapan? Minsang tanong ni Hiwaga. Dahil ayaw kong mamatay ka nang hindi ka man lang lumaban, sagot ni Kalora. Ang kahinaan ay inaamoy ng mga nilalang ng dilim. At ikaw ang kanilang hinahanap. Habang lumilipas ang mga buwan, natutunan ni Hiwaga ang disiplina ng katawan. Tinuruan siyang humawak ng baston ng yantok, kutsilyong may ukit ng sinaunang letra, at paggamit ng abo ng palaspas bilang panangga sa masasamang nilalang. Ngunit higit sa lahat, itinuro sa kanya ni Kalora ang pagharap sa takot, na ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagtanggap ng sariling kahinaan. Isang gabi, habang nagpapahinga sila sa ilalim ng puno ng balete, kinausap siya ni Kalora. Hindi ka lang anak ng liwanag, Hiwaga, ani nito. May dugo sa iyo na hindi mo pa natatanggap. Napalingon si Hiwaga. Anong ibig mong sabihin? Tahimik na iniabot ni Kalora ang isang itim na tela, may bordang pulang sinulid. Ito ang sagisag ng angkan ng ari ng dilim, isang lahi ng mga nilalang na minsang naging tao, ngunit tinanggihan ng langit. Ang ina mo isa sa kanila. Tumigil ang mundo ni Hiwaga sa narinig. Matagal na niyang pinagdududahan kung sino talaga ang kanyang ina, ngunit ang malamang isa itong nilalang ng dilim ay isang dagok sa kanyang puso. Bakit hindi sinabi nila Kambini? Tanong niya, halos pabulong. Dahil tungkulin kong ihanda ka sa bahagi ng buhay mo na hindi niya kayang hawakan, sagot ni Kalora. Hindi mo maiiwasang harapin ang dugo sa loob mo. Ngunit nasa sayo kung papayagan mong manaig ang dilim. Mula noon, naging mas determinado si Hiwaga. Hindi na lamang siya nag-aaral upang matuto, kundi upang lumaban. Dahil sa kanyang pag-ensayo kay Kalora, natutunan niyang gamitin ang kanyang enerhiya bilang panangga. Kaya niyang magbuga ng init mula sa kanyang mga palad, at lumikha ng panangga ng liwanag tuwing siya'y inaatake ng mga nilalang ng gabi. Ngunit ang tunay na pagsubok ay dumating isang gabi ng kabilugan ng buwan, habang siya ay nagbabantay sa gilid ng gubat. May naramdaman siyang malamig na presensya. Nang lumingon siya, nakita niyang may tatlong nilalang na mistulang mga bangkay ngunit buhay, may mahahabang kuko, mapuputing mata, at hiningang amoy bulok. Aswang, bulong ni Kalora na biglang sumulpot sa tabi niya. Panahon na para gamitin mo ang lahat ng natutunan mo. Ang laban ay mabilis ngunit matindi. Tumalo ng isa sa mga nilalang papunta kay Hiwaga, ngunit natutunan na niyang gumamit ng yantok at panangga. Sinaksak niya ito sa dibdib gamit ang kutsilyong may sagradong ukit. Isa pa ang sinabuyan niya ng abo at nasunog ang balat. Ang huling nilalang, tinakbuhan niya, hindi dahil sa takot, kundi dahil gustong bitagin sa lugar kung saan inilibing ni Kalora ang mga palaspas ng mahal na araw. Nang tuluyang malipol ang tatlong aswang, lumapit si Kalora sa kanya. Ngayon, handa ka nang harapin ang katotohanan. Ngunit tandaan mo, hindi lang dugo ang kailangan mong tanggapin. Kailangan mong piliin kung kanino ka talaga papanig. Matapos ang matinding pagsasanay at laban sa mga aswang, naging mas matatag si Hiwaga, hindi lang sa katawan kundi maging sa kalooban. Ngunit sa kabila ng kanyang katapangan at bagong kakayahan, may isang bagay pa rin siyang hindi matanggap, ang katotohanang siya ay anak ng isang nilalang ng dilim.
Lumipas ang ilang linggo, ngunit nanatiling mabigat sa kanyang dibdib ang sinabi ni Kalora. Sa bawat patak ng ulan, sa bawat ihip ng hangin, tila may tinig siyang naririnig, mahina ngunit malinaw, bumalik ka sa akin, anak. Dito nagsimulang dumalaw sa kanyang panaginip ang isang babae. Maganda ito, mahaba ang buhok, ngunit ang mga mata ay tila hukay ng kadiliman. Nasa gitna ito ng isang kagubatan, nakasuot ng itim na saya, at tinatawag siyang anak ng araw at gabi. Hiwaga, bulong ng babae sa panaginip, ikaw ay isinilang mula sa puso ng liwanag, ngunit pinalaki sa gilid ng anino. Alam mo na kung sino ako. Halika sa akin at ituturo ko sa iyo ang tunay mong kapangyarihan. Sa tuwing nagigising siya mula sa panaginip, pawis na pawis siya. Ramdam niya ang pag-aalab ng enerhiya sa kanyang katawan, na tila handang sumabog. Ngunit hindi niya alam kung ito ba ay regalong dapat tanggapin o lasong unti-unti siyang sinisira. Nagpasya siyang harapin ang tanong na matagal nang bumabagabag sa kanya, sino ang kanyang tunay na ina? Pumunta siya kay Lakambini at Kalora, ngunit kapwa sila tahimik. Hindi mo pa panahon, wika ni Lakambini. Ang katotohanan, minsan ay pumatay ng kaluluwa, sabi naman ni Kalora. Ngunit matigas ang loob ni Hiwaga. Alam niyang kailangang matuklasan niya ang katotohanan upang maunawaan ang sarili, at higit sa lahat, ang kanyang layunin. Sa tulong ng sinaunang orasyon at gabay ni Lakambini, nagsagawa si Hiwaga ng isang ritual ng alaala, isang uri ng seremonyang bumabalik sa nakaraan. Sa ilalim ng buwan, sa gitna ng 5 kandilang itim, ipinikit niya ang kanyang mga mata habang binibigkas ang mga salitang tinuro ni Lakambini. Sa ilaw ng buwan, sa hininga ng lupa, buksan ang pintuang may tagong alaala. Ibalik ang sandaling itinatago, at hayaang ang nakaraan ay muling sumambulati. Biglang bumigat ang hangin. Umiikot ang paligid. Bumukas ang lupa sa kanyang paanan, at nahulog siya sa isang mundo ng mga gunita, ng mga bagay na hindi niya naaalala, ngunit dama niyang kanya. Doon niya nakita ang isang babaeng naglalakad sa gitna ng dilim, bitbit siya bilang sanggol. Nakasuot ito ng pulang damit, at sa paligid ay may mga aninong sumusunod, hindi tao, kundi mga nilalang na may pakpak, pulang mata, at mahahabang kuko. Huminto ang babae sa paanan ng punong nara, hinalikan siya sa noo, at iniwan siya roon habang umiiyak. Hiwaga, wika ng babae, patawarin mo ako. Mas ligtas ka sa liwanag kaysa sa piling ko. Pagkabukas ng kanyang mga mata, luha ang unang bumagsak. Hindi niya alam kung dapat ba siyang masaktan, magalit, o maawa sa babaeng iniwan siya. Ngunit isang bagay ang malinaw, hindi siya itinapon, siya ay iniligtas. Sa gabing iyon, lumapit sa kanya si Lakambini. Ngayon alam mo na. Ang ina mo ay si Amara, isang dating babaylan na bumaligtad, ninais ang kapangyarihan higit sa liwanag. Naging asawa siya ng isang nilalang mula sa Hilaga, ang hari ng mga aswang. Ngunit bago tuluyang matupok ang puso niya ng dilim, pinili niyang iligtas ka. Bakit hindi niyo sinabi noon pa? Tanong ni Hiwaga, may halong hinanakit. Dahil kailangan mo munang matutong tumindig sa sarili mong paa, tugon ni Kalora na biglang lumitaw. Kung nalaman mo agad, baka hindi mo kinayang harapin ang bahagi ng pagkatao mong ayaw mong tanggapin. Sa mga sumunod na araw, naging tahimik si Hiwaga. Ngunit hindi ito kahinaan, ito'y pagninilay. Sa bawat paghinga niya sa gitna ng gubat, sa bawat orasyong inuusal niya habang lumalakad sa ilog, unti-unti niyang tinatanggap ang buong pagkatao niya, liwanag man o dilim. Hanggang isang gabi, bumalik muli ang tinig sa kanyang panaginip. Ngunit ngayon, hindi ito mapang-akit kundi nagmamakaawa. Hiwaga, tulungan mo ako. Nang magising siya, alam niyang hindi na siya maaaring maghintay. Hindi na siya ang batang ampon na walang alam. Isa na siyang nilalang na hinubog ng 2 babaylan, ng kaluluwa at katawan, at ngayon ay kailangang harap ang ina na minsang tinalikuran siya, ngunit ngayoy nanganganib. Sa paglipas ng mga araw matapos ang ritual ng alaala, patuloy na nilulukob si Hiwaga ng isang kakaibang damdamin, hindi takot, hindi rin galit, kundi panawagan. May humihila sa kanya sa kalaliman ng kanyang pagkatao, tila isang boses na matagal ng tahimik, ngunit ngayoy desperado ng marinig. Isang gabi ng madilim na buwan, nang ang buong sitio Marantal ay tila nilamon ng katahimikan, naramdaman ni Hiwaga ang kakaibang lamig na bumalot sa kanyang katawan. Sa loob ng kanyang puso, may biglang sumiklab, parang apoy na may dalang lungkot, pagkasabik, at pangamba. Tumayo siya at walang sabi-sabing naglakad papalayo, suot ang kanyang kwintas at dala ang baston ni Kalora. Sa kanyang paglalakad patungong hilagang bahagi ng kagubatan, doon niya naramdaman ang malalalim na yabag,
at tila may mga matang nakamasid sa kanya mula sa mga anino. Sa gitna ng mga punong niyog at kawayan, huminto siya sa isang tagong bahagi ng gubat. Ang lupa ay basa, ang hangin ay mabigat. At sa harap niya, unti-unting lumitaw ang babae mula sa kanyang panaginip, si Amara, ang kanyang ina. Ngunit hindi na ito tulad ng kanyang naalala. Ang dating magandang mukha ay natatakpan na ngayon ng mga ugat ng itim na enerhiya. Ang mga mata ay kumikislap sa pula, at ang buhok ay tila sumasayaw sa hangin na parang may sariling buhay. Anak ko, mahinang wika ni Amara. Matagal kitang hinintay. Nanatiling nakatayo si Hiwaga. Hindi siya umusad, ngunit hindi rin umatras. Bakit ka bumalik? Tanong niya, malamig ang boses. Dahil alam kong handa ka na, sagot ni Amara. Handa ka nang piliin kung sino ka. Anak ka ng isang babaylan at ng hari ng dilim. Ikaw ang tagapagmana ng dalawang daigdig. Sa iyo nakasalalay ang kapalaran ng liwanag at kadiliman. Lumapit si Amara. Sa kabila ng kanyang anyo, dama pa rin ni Hiwaga ang koneksyon sa kanya, isang pintig ng puso na nagsasabing ito ang kanyang ina. Ngunit sa likod ng damdaming iyon may babala. May panganib. Halika sa akin, yaya ni Amara. Pag-isahin natin ang ating kapangyarihan. Kalimutan mo ang mga nagturo sa iyo ng kahinaan. Lakambini, Kalora, hindi nila kayang ituro ang tunay mong lakas. Dahil ang lakas mo, Hiwaga, ay nasa dilim. Ngunit sa mga salitang iyon, parang tinaga ang dibdib ni Hiwaga. Naalala niya ang pag-aalaga ni Lakambini. Ang walang pagod na pagsasanay ni Kalora. Ang sakripisyo, ang dasal, ang pag-unawa. Hindi ako pumili ng dilim, sagot niya. At hindi rin ako pipili ng liwanag lang. Ako si Hiwaga at ako ang pipili ng sariling daan. Biglang sumingasing si Amara. Ang katawan nito ay nagbago, tumangkad, nagbalat ng itim, at lumabas ang mahahabang kuko. Kung hindi ka papanig sa akin, ikaw ay hahadlangan ko. Mula sa likuran ni Hiwaga, biglang dumating sina Lakambini at Kalora. Bitbit ni Lakambini ang anting-anting ng araw, si Kalora naman ay may hawak na baston ng apoy. Hindi mo siya maaaring kunin, Amara, sigaw ni Lakambini. Ang kanyang landas ay wala na sa ilalim ng iyong anino. Hindi ko siya kukunin, tugon ni Amara na ngayon ay halos umuusok sa galit. Babawiin ko lamang ang akin. Siya ay dugo ko. Siya ay nilikha ko. Nagliyab ang paligid. Umalinggaw ang mga huni ng mga uwak at nagsimulang manginig ang lupa. Magsisimula na ang labanan, hindi lang pisikal kundi espiritual. Sumigaw si Kalora, Hiwaga. Ngayon ang sandali. Piliin mo kung sino ka. Lumaban ka hindi para sa amin, kundi para sa sarili mo. Hawak ang kanyang kwintas, ipinikit ni Hiwaga ang kanyang mga mata. Inalala niya ang lahat, ang ampunan, ang mga panaginip, ang mga aral, ang mga luha. At sa isang malakas na hininga, binigkas niya ang unang orasyong sagrado na pinaghalo mula kay Lakambini at Kalora, sa liwanag ng apoy at ulap ng hangin, sa tubig ng buhay at lupa ng panaginip, ako si anak ng balanse. Hindi alipin. Hindi halimaw. Sa akin nagtatagpo ang simula at wakas. Isang bugso ng liwanag ang sumabog mula sa kanyang katawan. Napaatras si Amara, napasigaw sa sakit. Tumilapon ang mga aninong kasama niya. Sila Lakambini at Kalora ay sabay na nagdasal upang ikulong si Amara sa bilog ng sagradong apoy. Ngunit bago tuluyang mawala si Amara sa liwanag, tumingin siya kay Hiwaga. Hindi pa tapos ang lahat. Ang dugo ay di kailanman nalilimot, pagkasambit niya nito, nawala ang kanyang anyo, naging abo at tinangay ng hangin. Tahimik. Matagal bago muling nagsalita si Lakambini. Hindi mo siya pinatay, wika niya. Ngunit pinili mong hindi siya sundin. At iyan ang tunay na lakas. Humiwalay si Hiwaga sa bilog. Huminga siya ng malalim. Ngayong natapos na ang unang labanan, alam niyang darating pa ang mas mabibigat. Ngunit ngayon, buo na siya. Hindi na siya bata. Hindi na siya ampon. Siya na ngayon ay dalagang babaylan, at ang kanyang kwento ay malapit ng baguhin ang buong sitio Marantal. Gabing walang buwan. Tahimik ang paligid, tila ba hinihintay ang pagsabog ng isang matinding pangyayari. Habang nasa gitna ng pagtuturo sila Lakambini at Kalora kay Hiwaga, dumating ang hudyat na matagal nang inaasahan. Isang panaghoy mula sa kagubatan ang nagbabadya ng panganib, isang tawag mula sa nilalang na matagal nang nagkukubli sa dilim, ang sariling ina ni Hiwaga. Hindi ito karaniwang panaghoy ng hayop o tao.
Isa itong tunog na sumasakal sa kaluluwa ng nakaririnig. Tumigil si Hiwaga sa pagbikas ng dasal. Napatingin siya kay Kalora at Lakambini, at sa mata ng dalawang babaylan ay naroon ang parehong takot at tapang. Dumating na ang oras. Huwag kang bibitiw sa mga aral namin, mariing bilin ni Kalora. Ito na ang simula ng tunay mong pagkatao, dagdag ni Lakambini. Sa gitna ng sagradong punong balete kung saan sila madalas magdasal, isinagawa ang orasyon ng pagtatanggol. Naglagay si Kalora ng guhit ng abo sa noo ni Hiwaga habang si Lakambini naman ay nagpaikot sa kanya ng usok mula sa insensong may halong dahon ng alagaw, insenso, at balat ng puno ng santol. Ngunit bago pa man matapos ang ritual, isang itim na anino ang humugis sa hangin. Lumitaw ang aswang, hindi na ang anyo ng ina kundi isang nilalang na halos wala ng pagkatao. Manipis na balat, mahaba ang kuko, itim ang mata, at tila ba ang amoy nito'y nabubulok na laman. Anak, lumapit ka sa akin, hindi mo sila kailangan. Sa akin ka nang galing. Ang boses ng aswang ay malambing, puno ng ilusyon, tila inaawit ang pagnanasa nitong mabawi ang anak. Ngunit hindi na ang dating Hiwaga ang kaharap nito. Siya na ngayon ang pinagsanib na karunungan ng dalawang babaylan, ang kaalaman ng kaluluwa mula kay Lakambini at ang lakas ng katawan mula kay Kalora. Naglapit ang dalawang puwersa. Inilatag ni Kalora ang banig ng apoy sa lupa gamit ang pulbos na binubuo ng durog na batong itim at pinatuyong balat ng ahas. Naglagablab ito sa isang iglap, pinalilibutan si Hiwaga ng proteksyon. Ang aswang ay sumugod, mabilis na parang hangin. Ngunit sinalubong ito ni Lakambini ng dasal sa sinaunang wika, isang panalangin na kayang paatrasin ang kahit pinakamalakas na espiritu. Tumigil sandali ang aswang, ngunit muli itong umatake, mas malakas, mas mabangis. Lakambini, alagaan mo si Hiwaga, sigaw ni Kalora habang inihanda ang sariling katawan para sa salpukan. Tinamaan siya ng kuko sa braso, ngunit agad siyang bumawi, ibinato ang sagradong tubig mula sa kendi ng apog at langis ng nyog. Napaatras ang nilalang, napasigaw at nagbaga ang balat nito. Ngunit sa kabila ng lahat, lumalakas pa rin ito. Dito na tumindig si Hiwaga. Hawak ang mutya na iniwan ng kanyang ina, isang kwintas na luma, tila walang halaga, pero sa gabing iyon, ito ang naging susi. Hindi ako kagaya mo, mahinang sabi ni Hiwaga. Hindi mo ako pagmamayari. Pinikit niya ang mata, inalala ang mga dasal, ang mga gabay, at binigkas ang panambitan ng liwanag, isang sagradong dasal na minsan lang gamitin, isang orasyon na tumatawag sa lahat ng nilalang ng liwanag sa paligid. Biglang lumiwanag ang banig ng apoy, sumabog ang puting usok mula sa paligid, at nagliwanag ang buong paligid ng malamlam na liwanag, gawa ng sariling lakas ni Hiwaga. Ang aswang ay napaungol, napasigaw, at sa huling sandali, bumulusok palayo, lumipad ng matulin patungo sa kawalan, sugatan, pilay, at daig sa liwanag ng anak na minsan niyang isinumpa. Ngunit sa tagumpay na yon, may kapalit. Si Kalora ay duguan na. Tinamaan ng huling hampas ng aswang sa dibdib. Yumuko si Hiwaga sa tabi niya, umiiyak, pilit pinapakalma ang pulso. Ngunit alam nilang pareho, wala nang lunas sa sugat ng isang aswang. Hindi ako mamamatay, magpapatuloy lang ako sa iyo, bulong ni Kalora. Ikaw ang babaylan na ngayon. Sa pagpanaw ng isa sa mga gabay niya, naramdaman ni Hiwaga ang bigat ng kapangyarihan at responsibilidad. Sa gabi ring iyon, sa ilalim ng liwanag na siya mismo ang naglikha, naging ganap siyang tagapangalaga. Sa katahimikan ng gabi, habang unti-unti nang bumabalik ang liwanag ng buwan, nanatiling gising si Hiwaga sa gitna ng gubat, kasama sina Lakambini at Kalora. Batid nilang paparating na ang huling paghaharap. Sa bawat pag-ihip ng malamig na hangin, parang may dalang bulong ng mga espiritu, nagbabadya ng isang matinding laban na maaaring magbuwis ng buhay. Ang panaginip ng paalam noong gabing iyon na naginip si Hiwaga. Nasa isang malawak na kapatagan siya, puno ng apoy ang kalangitan, at may dalawang aninong nakatayo sa magkabilang dulo ng ilog ng dugo. Sa panaginip, tinawag siya ng dalawang babaylan. Isa raw sa kanila ang hindi na makakabalik. Ngunit hindi nila sinabi kung sino. Pagkagising niya, alam niyang hindi na ito basta panaginip, ito ay babala. Ang paghahanda sa laban habang papalapit ang dapit hapon, sinimulan ng dalawang babaylan ang ritual ng pangangalaga kay Hiwaga. Binudburan siya ng pinaghalong abo ng mga sinaunang damo, at pinainom ng isang mapait na serbesa ng ugat ng kalumbata, isang halamang nakakapaglinis ng espiritu. Sa gabing ito, ikaw na ang magiging sentro ng liwanag, bulong ni Lakambini. At kung kailangan naming isakripisyo ang aming sarili,
huwag kang mag-atubiling tapusin ang laban, dagdag ni Kalora. Hindi mapigilan ni Hiwaga ang lumuha. Hindi niya kayang mawala ang alinman sa dalawang gabay niya. Ngunit alam niyang hindi na niya mapipigilan ang itinakdang tadhana. Ang pagdating ng ina isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kabubatan. Walang huni ng ibon, walang langit-ngit ng sanga. Hanggang sa mula sa likod ng punong santol, lumitaw ang kanyang ina, hindi na ang babaeng mahina't sugatan na una niyang nakita, kundi isang buong aswang na may maitim na balat, matatalas na kuko, at mata ng apoy. Anak ko ni. Anang aswang na ina, sumama ka na sa akin. Dugo ko ang nananalaytay sa'yo. Ngunit hindi na siya ang dating hiwagang musmos. Tumayo siyang matatag. Hindi ako nilikha para sa dilim. Hindi ako alagad ng kasamaan. Ako'y tagapagmana ng liwanag. Laban ng espiritual na lakas nagbanggaan ang dalawang puwersa, si Kalora at Lakambini ay bumuo ng sagradong bilog sa paligid ni Hiwaga. Mula sa mga dasal at anting-anting, lumiwanag ang buong paligid. Ngunit malakas ang itim na salamangka ng kanyang ina, kayang pasuin ang mga sagradong guhit, kayang basagin ang mga dasal. Mas malakas ang ugnayan ng ina sa anak, sigaw ng aswang. Ngunit sagot ni Kalora, mas makapangyarihan ang ugnayan ng pag-aruga't paninindigan. Sa isang iglap, binalot ng dilim ang paligid. Isa sa mga babaylan ang tumalon sa gitna upang salagin ang itim na enerhiya, si Lakambini. Tinanggap niya ang buong bagsik ng kulam at sabay nawala ang kanyang anyo sa isang malakas na pagsabog ng liwanag. Ang pagkawala ni Lakambini nang bumalik ang tanaw, wala na si Lakambini. Naiwan lamang ang isang pulseras na gawa sa buntot ng kabayo at pinatuyong hibla ng bulong. Iyak si Hiwaga. Wala na ang kanyang unang ina, ang tagapagturo ng kanyang espiritu. Ngunit habang hawak niya ang pulseras, may tinig siyang narinig sa kanyang isipan. Ang kaalaman ay hindi namamatay. Ako ay nasa puso mo na. Tumayo siya. May bagong tapang sa kanyang loob. Tinuro niya ang kanyang ina, at mula sa kanyang palad, lumabas ang liwanag na kayang sunugin ang anino. Pagtatapos ng laban sa huling sandali, si Kalora ang sumalo sa huling pang-atake ng aswang. Isang talim ng kadiliman ang tumama sa kanya, ngunit sa huling lakas ay sinalyuhan niya ang espiritu ng ina ni Hiwaga sa loob ng isang kahoy na sisidlan. Nasa iyo na ang susunod na kabanata. Bulong ni Kalora habang unti-unting lumalabo ang kanyang paningin. Ngunit siya'y hindi nawala. Hindi tulad ni Lakambini, si Kalora ay nabuhay pa, bagamat mahina at hindi na muling makapagsasalita. Isang katahimikang punang dangal ang kanyang iniwan. Ang sakripisyo at bagong simula sa paglipas ng mga araw, inilibing nila ang ilang bahagi ng damit ni Lakambini sa paanan ng punong balete. Ginawa itong sagradong lugar. Si Hiwaga naman ay nanatiling tahimik, ngunit ang kanyang paningin ay puno na ng liwanag ng pangunawa. Naintindihan na niya ang halaga ng sakripisyo, na minsan, ang tunay na pagmamahal ay ang pagbibigay ng lahat, kahit buhay, para sa kabutihan ng isa. Lumipas ang ilang linggo matapos ang huling labanan sa pagitan ni Hiwaga at ng kanyang inang aswang. Tahimik na ang baryo. Wala nang gabi ng bangungot, wala nang hangin ng takot, at wala na rin ang aninong gumagala tuwing kabilugan ng buwan. Ngunit sa puso ni Hiwaga, ramdam pa rin ang bigat ng mga nangyari, ang pagkawala ni Lakambini, ang paghihirap ni Kalora, at ang katotohanang siya na ngayon ang pinakabatang babaylan sa kanilang lahi. Ang simula ng bagong panata isang umaga, habang naliligo siya sa ilog kung saan siya minsang iniligtas ni Lakambini, napansin ni Hiwaga ang mga kulay lilaw na paru-parong naglalakbay sa hangin. Para sa kanya, ito'y senyales. Senyales ng bagong simula. Humarap siya sa silangan, sa direksyon ng sikat ng araw, at sa gitna ng tahimik na kabubatan ay ibinulong niya ang kanyang panata. Sa ngalan ng liwanag, ako'y magiging gabay. Sa ngalan ng mga nawala, ako'y magiging tinig. Sa ngalan ng dalawang babaylan, ako'y magiging tagapangalaga. Hindi niya kailangang sabihan o ipagmalaki sa iba kung sino siya. Unti-unti, kusa nang lumalapit ang mga tao sa kanya, mga ina na humihingi ng panalangin para sa kanilang mga anak, mga mangingisda na natatakot sa kababalaghan sa dagat, at mga bata na gusto lamang makinig sa kanyang mga kwento. Pamana ng dalawang babaylan sa tulong ni Kalora na ngayoy hirap na ring makalakad, itinatag ni Hiwaga ang isang maliit na altar sa gitna ng baryo. Doon niya pinagsama ang mga itinurong dasal ni Lakambini at ang mga halamang gamot ni Kalora. Araw-araw, may lumalapit sa kanya upang humingi ng gabay o simpleng makaramdam ng katahimikan. Isa sa mga batang laging bumibisita sa kanya ay si Mila,
isang 7 taong gulang na ulila sa magulang. Si Mila ay tahimik din at tila may koneksyon sa mga hayop at halaman. Nakita ni Hiwaga ang kanyang sarili kay Mila. Minsan, nakita niya itong kinakausap ang isang ahas sa may likod ng kubo at imbes na umatras sa takot, ngumiti lang si Hiwaga. Hindi ko siya tinuruan yan, sabi ni Kalora. Pero baka siya na ang susunod, sagot ni Hiwaga. Ang lihim ng bundok kamatayan isang gabi, pinanaginipan ni Hiwaga sila Kambini. Nakatayo ito sa itaas ng bundok, hawak ang isang puting ibon. Mula sa kanyang bibig ay lumabas ang mga salitang, may mga lihim pa sa kabubatan. Hanapin mo. Alagaan mo. Kinabukasan, muling bumalik si Hiwaga sa bundok kung saan siya unang natagpuan. Sa paanan nito, natagpuan niya ang isang abandonadong kuweba. Pumasok siya, dala ang kanyang sulo, at sa loob nito ay nakita niya ang mga lumang kagamitan ng sinaunang mga babaylan, mga palamuti, mga kristal, at mga panulat sa sinaunang baybayin. Sa gitna ng kuweba ay may nakaukit, ang dalisay na dugo lamang ang makapaghahayag ng lihim. Nilapit niya ang kanyang palad sa bato. At sa pagtulo ng kanyang dugo, bumukas ang lihim na silid, nagtataglay ng sinaunang kaalaman, mga aklat na ginamitan ng dahon at balat ng hayop, at mga dasal na matagal nang nalimutan ng mundo. Tagapag-ingat ng lahi mula noon, naging layunin ni Hiwaga hindi lamang ang gamutin ang may sakit o labanan ang masasama, kundi ang panatilihin ang buhay ng sinaunang karunungan ng mga babaylan. Ginawa niya ang kuweba bilang lihim na silid-aralan, kung saan isa-isang itinuturo sa mga batang may potensyal ang tunay na diwa ng pagiging babaylan, pag-ibig sa kalikasan, pangangalaga sa buhay, at pakikipag-ugnayan sa espiritu ng mga ninuno. Habang siya'y lumalaki, dumarami rin ang mga batang babae at lalaki na gustong matuto sa ilalim ng kanyang gabay. Unti-unting nagiging kilala ang baryo bilang isang lugar na ligtas sa dilim, at si Hiwaga bilang babaeng may apoy sa mata, dahil sa kakaibang liwanag tuwing siya'y nagdarasal. Wakas ng isang kwento, simula ng isa pa dumating ang panahon na si Kalora ay hindi na rin nagising mula sa kanyang pagkakatulog. Sa kanyang huling araw, hawak niya ang kamay ni Hiwaga at sinabi, "Hindi kita tinuruan para lang maging katulad ko. Tinuruan kita para malagpasan mo ako." Ipinagluksa ng buong baryo ang kanyang pagpanaw, ngunit sa puso ni Hiwaga, ang lungkot ay kaakibat ng pangako na sa bawat batang kanyang matutulungan ay isang liwanag na muling sisilang. Epilogo makalipas ang mga taon, isang bagong pangalan ang itinatawag kay Hiwaga, ina ng baryo ng liwanag. Hindi na siya simpleng ulilang ampon. Siya na ngayon ang dalagang ginabayan ng 2 babaylan, ang tagapagmana ng sinaunang kapangyarihan, at ang haligi ng bagong salinlahi ng mga tagapag-ingat ng liwanag. At tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, may mga nagsasabing sa itaas ng bundok, may 2 figura ng mga babae, isang may tungkod at isang may puting belo, na nakatingin kay Hiwaga mula sa dilim, nakangiti, at payapang nagpapahinga. 67